Tatlong dahilan bakit hindi ka pa yumayaman. Pagtapos mong mapanood itong video na to, malalaman mo yung mga dahilan bakit permanente ang trabaho mo pero hanggang ngayon hindi ka pa mayaman. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako nga pala si Christopher Orbilio. Isa akong teacher, empleyado at sumasideline sa pagninegosyo. Tulad mo, gusto ko ring yumaman. Dahil ang hirap, manatiling maging mahirap. Game, simulan na tayo. Vlog. Ito kwento. Noong 2012, nakidnap ako. Nakidnap ako ng high school friend ko. Tapos sabi niya sa akin, "Pre, gusto mo ba ng extra income? Bukas sama ka sa akin. May attendan tayong seminar." Noong mga panahon na yan, private school teacher ako. At malit pa lang ang sahod ko noon. Kaya nainganyo ako sa sinabi niya na, "Gusto mo ba ng extra income?" Excited na excited akong makadalo sa seminar na yon. Hindi na nga ako makatulog eh. Gusto ko agad mag-umaga na para makadalo sa seminar na yon. Nung maka-attend ako sa seminar, ang daming tao. Yung energy sa loob sobrang taas. Maririnig mo sa likod, "Power! Payaman!" Siguro alam mo na, ngayon pa lang yung na-attendan kong seminar. At isa sa mga hindi ko malilimutan ay yung nagyabang na yung speaker sa harap. Dahil sa opportunity na to, nagkaroon ako ng bahay. Ito na ngayon yung kotse ko. At mula nung ginawa ko tong business opportunity na to, nakapasyal na rin ako sa 5 bansa. Tapos sa bandang uli, sabi niya, "By the way, hindi nga pala ako nakapagtapos sa pag-aaral." Napaisip ako, ang galing naman. Hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral pero nagkaroon siya ng sasakyan, magandang bahay, nakakapag-travel abroad. Which is, yun din yung gusto ko. Pero sabi ng nanay ko, basta mag-aral ka lang ng mabuti. Pagka-graduate mo, gaganda ang buhay mo. Sabi ko, parang may mali. Sinunod ko yung advice ng mama ko na mag-aral ng mabuti. Pero yung gusto ko, na-achieve nang hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya mula noon, inalam ko na rin, paano nga ba talaga totoong yumaman? Ang sikat na libro noon, para sa mga gustong yumaman, ay yung libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad, Poor Dad. Nakwento niya dito yung pagkakaiba ng dalawang tatay niya na kinalakihan. Yung kanyang rich dad at saka yung kanyang poor dad. At ang pinagtataka ko lang noon, basta matapos ko yung libro na basahin tungkol sa pagyaman, lagi sa bandang huli, may binebenta na naman na libro na kailangan mong basahin para makapagsimula at magawa mo yung mga step kung paano yumaman. So, bili na naman ako. Hanggang sa uli, na-realize ko, wala namang nangyayari. Mas lalo pang nawawalan ako ng pera kasi bili ako ng bili ng librong babasahin. Kaya mula noon, tinigil ko na. Dahil yung mga nandun, nakasulat doon, ay hindi ko rin ma-execute. Tapos, nasa American setting pa. Kaya tinigil ko na. Nag-focus ulit ako sa pagtatrabaho, nagbenta ng kung ano-ano. Kaya mula noon, napag-isip-isip ko na kung gusto mong yumaman, mas maganda palang mag-execute lang ng mag-execute. Kaysa basa ka ng basa, aral ka ng aral kung paano. Dahil sa pag-execute, magkamali ka man ng magkamali, malalaman mo yung mga step by step kung paano talaga tunay na yumaman. So ano nga ba yung mga dahilan? Bakit gusto mong yumaman pero hindi ka yumayaman? Number 1, gaya ng kwento ko, aral ka kasi ng aral. Pinifigure out mo yung step by step. Hindi tayo pare-pareho. Meron tayong kanya-kanyang pinagmulan at meron tayong kanya-kanyang estado sa buhay. Very unique para sa atin. Malaman mo man yung step by step sa pag-aaral, sa pagbabasa ng mga libro kung paano yumaman, darating pa rin sa point na hindi mo mai-apply. Kasi nga, yung author tsaka ikaw, magkaiba kayo ng pinagmulan. Magkaiba kayo ng setting at magkaiba kayo ng estado sa buhay. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung pagbabasa, pag-aaral sa mga libro kung paano yumaman. Pero may the best na gagawin. Ito ay yung mag-execute ka na lang. Gawin mo na lang. Obvious naman, di ba? Nasa negosyo ang pagyaman. So, anong dapat mong gawin? Paano ka magka-negosyo? Magbenta ka. Magsimula ka kahit saan. Magbenta ka kahit ano. Sabi nga ng mentor ko na si Arvin Orobia, magbenta ka lang ng kahit ano. Kahit ano, kahit napatay na ipis. Sa pamamagitan yan, mapifigure out mo kung paano talaga yung tunay na yumaman. Dahil sa pag-execute mo, magkakamali ka at magkakamali hanggang sa ma-figure out mo kung anong tama para sa'yo. Ayos ba? So ano pang ginagawa mo? Gusto mo bang yumaman? Execute mo na yan. Pangalawang dahilan bakit hindi ka pa yumayaman. Ito ay, hindi mo kasi ginagalingan dyan sa trabaho mo. Kung ginagalingan mo dyan sa trabaho mo, darating at darating yung time na ma-figure out mo kung paano magkanegosyo dyan sa trabahong ginagawa mo. Example, ikaw ay isang teacher at ginagalingan mo dyan sa trabaho mo, dyan sa pagtuturo mo. Sure ako maraming mga parents na lalapit sa'yo, "Ma'am, sir, paki-tutor mo naman yung anak ko." O ayan, pwede ka nang magpatayo ng tutorial services.
Isang example pa lang yon. Example, isa kang cook sa isang restaurant. Dahil sa ginagalingan mo sa pagluluto, darating at darating yung time, pwede ka na rin magpatayo ng sarili mong restaurant. Dahil sa patuloy mong ginagalingan dyan sa trabaho mo, makakapag-put up ka ng sarili mong negosyo na magsisilbing daan para ikaw ay yumaman. Okay, pangatlong dahilan, bakit hindi ka yumayaman? Ito ay, isa ka lang kasing problem finder, hindi ka problem solver dyan sa trabaho mo. Anong ibig kong sabihin? Lagi mo lang kasing nakikita yung mali, hindi mo sinusolusyonan. Alam mo ba, na kapag yung problema sinulusyonan mo, pwede kang magkaroon ng negosyo. Example sa school namin. Lagi kasing problema ng mga teacher, Sir, problema ko yung laptop ko, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Sobrang bagal. So ang ginawa ko, sinulusyonan ko yung mga problema nila sa laptop. Yung dating mabagal, pinabilis ko. Sinabi ko sa kanila, Ma'am, i-upgrade nyo tong pyesa na to. Ma'am, dagdagan nyo yung pyesa na ganito. Sa simpleng pagsolusyon ko, dun sa problema ng mga kasama ko, nagkaroon tuloy ako ng negosyo. Kaya ito, patalastas muna. Mabagal na ba yung laptop mo? Nabibisit ka na ba? Hindi mo magawa yung report mo ng maayos dahil sa sobrang bagal ng laptop mo? PM mo lang ako. Upgrade natin yung laptop mong mabagal. Papabilisin natin. Dahil kailangan mabilis ang laptop mo para mabilis mong matapos ang report mo. Para magkaroon ka ng mas maraming time para sa pamilya mo. At kung hindi na nakukuha sa pag-upgrade para bumilis at kailangan mo nang bumili ng bagong laptop, PM mo lang ako. Nagbebenta ako at rekomendahan kita ng mga laptop na swak sa budget na sure ako mabilis mag-function para mabilis mo lang matapos yung report mo. Okay, balik tayo. Bakit ko nga ba sinishare to? Kasi naniniwala ko, deserve nating lahat maging mayaman. Dahil ang hirap maging mahirap. Ang laki ng interest pag ikaw ay umuutang. Ang liit ng discount pag ikaw ay bumibili. Pag pumunta ka sa mall, window shopping na lang. Hindi mo mabili yung gusto mo. Ang hirap maging mahirap dahil gusto mong tumulong sa karamihan, wala kang means. Ang kalaban natin dito ay yung napako na lang tayo sa aral ng aral kung paano yumaman. Hindi na tayo nag-execute. Yung kontento na tayo sa trabaho natin kahit hindi natin galingan. At yung lagi na lang natin nakikita yung mali, hindi natin sinusolusyonan. Kung isa kang empleyado ngayon at gusto mo ring yumaman, mag-reflect ka lang sa mga nasabi ko na 3 dahilan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagkakaroon ng negosyo at yumayaman? O siya, trabaho na tayo ulit, galingan natin. Naniniwala ako, mafi-figure out mo din kung paano maging mayaman. Nga pala, hindi pa ako mayaman, kaya wag mo akong i-PPM ng musta. Tapos ang kasunod nun, pwede pa utang? Hindi kita re-replyan yan. Alam ko may natutunan ka sa video na to. Palike and share naman at paki-follow mo na rin yung aking page. Muli, ako si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay darating din yan nang hindi mo namamalayan. Basta araw-araw, galingan mo lang.